samantala naman, DPWH Secretary Manuel Bunoan abay dapat na raw mag-resign sa kanyang tungkulin. Ating alamin sa report mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky. Kuya, dapat lang magbitiw sa kanyang tungkulin si DPWH Secretary Manuel Bunoan daw sa kapalpakan ng ahensya sa problema ng flood control project. Ang panawagan ay ginawa ni Representative Alvi Benitez ng Bacolod matapos ang ginawang pinakahuling inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan Flood Control Project na kanyang ikinagalit at ikinadismaya. Uminit ang ulo ni Pangulong Marcos na makita ang River Wall Project sa Barangay PL Baliwag, Bulacan na ginastosan ng 55 billion pesos pero non-existent o hindi ginawa. Base sa dokumento ng DPWH, ang 200-meter structure sa Baliwag ay dapat sinimulan noong pang Pebrero, fully paid na pero walang ebidensya na ito'y sinimulan. Ang kay Benitez, kung ang proyektong ito ay nakalusot sa monitoring ng DPWH, ano pa kaya ang maraming critical projects na napondohan na pero hindi naman nagawa. Iginit ni Benitez, kung merong kahihiyan, dapat nang magbitiw sa pwesto si Bunoan at kung sino man ang ipapalit sa kanya sa DPWH ay dapat magpatupad ng malawakang reforma. Kabilang dito ang comprehensive audit ng lahat ng flood control project at i-identify ang mga questionable at mga substandard na mga structure. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Ang tanong ko, bakit kailangan pa mag-resign? Pwede naman siguro gawin din ni Secretary Bunoan yung audit, di ba? Hindi, ginagawa na rin daw nila. Which is ginagawa na rin naman. And how sure are we na ang Kasi papalit? ang binabanggit niya, command responsibility. Pag may mga official siya nag-commit, Okay. ang impact. Kailan ba dapat sa nagsimula ang flood control projects na yan? kanya. Matagal na rin. So Sabi kailan... mula 2021 pa raw. Naku po.